Matalino, magandang lalaki at mayaman. Siya si Han-jo Kim. Nasa kanya na nga yata ang lahat ng katangiang taglay ng isang lalaki na hinahanap ng mga babae. Kaya naman hindi na nakapagtataka na isang beauty queen ang kanyang pinakasalan, si Regina Turner. Maganda at bagay na bagay silang dalawa. Ano pat ang kanilang pagsasama at estado sa kanilang komunidad ay hinahangaan ng kanilang mga kaibigan at mga kakilala. Subalit makalipas ang 5 taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, isang lihim ang nadiskubre ni Han-jo Kim tungkol sa kanyang asawa na dumurog sa kanyang pagkatao. Ang babae palang kanyang pinakasalan ay may iba pang buhay bukod sa pagiging asawa niya ng 5 taon. Ito ang napakasakit na kwento ng pagtataksil at kasinungalingan sa pagitan ni Han-jo Kim at Regina Turner na naging kontrobersyal at pinag-usapan sa Amerika. Si Han-jo Kim ay ipinanganak noong 1980 at nagmula sa isang mayamang pamilya. Sanay siya sa wikang Ingles dahil sa Amerika siya lumaki at nag-aral. Dahil mula sa mayamang pamilya ay maayos siyang nakapag-aral ng medisina at natapos niya ito sa Columbia University. Dahil nais pa niyang maging mas maalam, itinuloy niya ang pagpapakadalubhasa sa medisina sa Washington University. Taong 2006 nang magsimula siyang magtrabaho bilang spine surgeon sa S. Jewish Hospital kung saan nakilala ang husay niya pagdating sa spine surgery. Kabilang din siya sa mga doktor na nanguna sa Ghana, West Africa para sa isang medical mission. Daan-daang pasyente na ang dumaan sa kanyang kamay sa tagal ng kanyang karera bilang spine surgeon. Bukod sa pagiging doktor na pangunahin niyang trabaho, nangunguna din si Dr. Han bilang researcher na may kinalaman sa kanyang propesyon bilang spine surgeon. Hindi na rin mabilang ang mga award at mga pagkilala ang kanyang mga natanggap dahil sa kanyang husay bilang isang doktor. Hindi lamang magaling at hinahangaan si Dr. Han sa kanyang propesyon, gwapo at simpatiko din ito dahil na rin sa pag-aalagang ginagawa niya sa kanyang sarili upang mapanatili ang tikas ng kanyang pangangatawan. Isa rin siya sa mga pinakamayaman sa kanilang lugar sa New York. Ayon sa report ng New York Times noong taong 2018, ay kumita siya ng $3.2 million o may katumbas na 181.3 million pesos sa pera natin sa kasalukuyan. Dagdag pa ang mga properties na meron siya sa US na tinatayang umaabot ng $9 million o nasa 510 million pesos at tumataginting na $40 million ang sinasabing net worth ni Dr. Han. Sa kanyang yaman, talino, kisig at kagwapuhan, sino nga bang babae ang hindi mapapaibig sa ganitong lalaki? Alam ito ni Dr. Han, subalit wala pang babae ang nakakuha ng kanyang atensyon hanggang sa makilala niya si Regina Turner, ang babaeng sa kauna-unahang pagkakataon ay bumihag sa kanyang puso. Isa siyang beauty queen na nanalo bilang Miss Connecticut at naging kalahok sa Miss USA. Para kay Dr. Han, na kay Regina na ang lahat ng hinahanap niya sa isang babae. Mabait na ay napakaganda pa. Patagal ng patagal, lalo lamang niyang napapatunayan na si Regina na talaga ang hinahanap niya bilang asawa. Niligawan niya ito at niregaluhan ng mga mamahaling bagay. Mga bagay na hindi naman tinanggihan ni Regina. 6 na buwan pa lamang silang magkakilala nang mag-propose si Dr. Han ng kasal kay Regina at ito'y masayang tinanggap ni Regina. Gumastos si Dr. Han ng $3.2 million para sa kanilang intimate wedding noong November 27, 2015 na hinangaan ng kanilang mga piling bisita. Pagkatapos ng kanilang kasal ay nagtungo ang bagong kasal sa Greece
sa France at sa Spain para sa kanilang honeymoon. Ang mga larawan nilang dalawa na magkasama ay ipinagmalaki nila sa social media na kung titignan ay tila perfect match made in heaven ang dalawa. Matapos ang kanilang grandiosong honeymoon ay bumili si Dr. Han ng bahay sa Manhattan, isang elite residential area sa New York na siyang naging tirahan nila bilang mag-asawa. Mahilig mag-travel si Regina at ito'y hindi naman problema para kay Dr. Han kahit madalas na tumatagal ito ng 10 araw o higit pa. Subalit madalas din na hindi siya nasasamahan ni Dr. Han sa kanyang mga biyahe abroad dahil sa kanyang commitment sa trabaho. Ibinili pa nga si Regina ni Dr. Han ng beachfront rest house sa Long Island para sa ikasasaya ng kanyang asawa habang siya'y abala sa trabaho. Sabi pa nga nito kay Regina, "Akong bahala sa lahat basta magpaganda ka lang palagi para sa akin." Kaya naman upang mas maibigay kay Regina ang lahat, lalo pa siyang nagsipag sa trabaho. At noong 2020, hinirang siya bilang presidente ng International Conference para sa Advanced Spine Technology. Sa kabila ng mga tagumpay at yamang ito ni Dr. Han, isang madilim na pangyayari ang hindi niya inasahang matutuklasan niya makalipas ang 5 taong pagsasama nila ni Regina. Taong 2020 nang mabunyag ang sikreto ni Regina na halos ikadurog ng pagkatao ni Dr. Han. Dumalas ang pagpunta ni Regina ng China na tumatagal ng ilang linggo. Sinasabi niya kay Dr. Han na ang pagpunta niya doon ay para sa isang fashion up project na kanyang ginagawa. Nagtaka si Dr. Han dahil matagal na ang project na sinasabi ni Regina na halos nasa 5 taon na, ngunit hindi pa rin ito natatapos. Sa tuwing tatanungin niya ito tungkol dito ay hindi nakakapagbigay si Regina ng mga detalye. Bagay na hinayaan na lamang ni Dr. Han dahil may tiwala naman siya sa kanyang misis. Subalit bago pa man sila ikasal, nagtataka na si Dr. Han kung saan kumukuha ng pera si Regina para sustentuhan ang kanyang sarili sa magarbong pamumuhay nito na madalas pa nga ay nagtatravel ito kahit ang alam niya ay wala naman siyang stable job. Pero ang alibay ni Regina sa kanya ay pinamanahan siya ng kanyang lola ng $500,000 at iyon ang kanyang ginagastos sa pang-araw-araw, bagay na hindi naman mahirap paniwalaan. Sa mga taon ng kanilang pagsasama ay ipinakita ni Regina na siya'y mapagmahal at devoted na asawa. Kaya naman si Dr. Han ay ipinagmamalaki siya sa kanyang mga kaibigan. Subalit ang tila perpektong pagsasama ay wawasakin pala ng isang masakit na lihim na mismong si Dr. Han ang nakatuklas. Kaarawan ni Regina noong 2020, naghahanap si Dr. Han ng regalong magugustuhan ni Regina at ginamit niya ang laptop nito. Habang nakatutok sa screen ng laptop, isang mensahe ang biglang nag-pop up. Ang sabi sa mensahe, "Hindi na ako makapaghintay na makita ka ngayong gabi, Regina. Natatandaan pa ba ang mga nangyari sa atin noong huli tayong magkita?" Ang mga nabasa niyang ito'y sapat na upang dumurog sa puso ni Dr. Han. Subalit hindi iyon ang huli. Meron pang sumunod. At nusundan pa ito ng iba pang maiinit na mensahe. Ang masaklap, hindi lang iisang lalaki ang nagpapadala ng mga mensaheng ganoon. Ang babaeng inilagay niya sa pedestal ay pantasya pala ng kung sino-sinong lalaki. Halos madurog ang lamesa sa pagsuntok ni Dr. Han. Galit na galit siya na para bang sasabog ang kanyang dibdib sa labis na galit. Bakit? Bakit niya ako niloko ng ganito? Ano pa ba ang hindi ko nagawa para gawin niya ito sa akin? Mga tanong ni Dr. Han sa kanyang sarili kung paanong ang lahat ng kanyang pagmamahal at atensyon na ibinigay niya sa iisang babae ay ganito pala ang isusukli sa kanya. Naghanap pa siya ng mga sagot sa kanyang mga tanong at nakita niya ang mga transaksyon nito sa mga luxurious hotel, mga bank transactions na may mga natatanggap itong daan-daang libong dolyar mula sa mayayaman at kilalang mga lalaki,
mga politiko at mga negosyante na kilala sa lipunan. Hindi lang iisang beses, mayroong 50 beses, mayroong 10, 20 at mula sa iba't ibang lalaki sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Ibig sabihin, hindi totoong tungkol sa negosyo ang mga biyahe nito, kundi iyon ang mga panahong nakikipagkita si Regina sa iba't ibang lalaki habang siya ay abala sa kanyang trabaho. Napakagaling ni Regina dahil naisahan siya nito. All along, puro panloloko lamang pala ang ginawa nito sa kanya. Natuklasan din ni Dr. Han na bago pa man sila magkakilala at bago pa nakoronahan si Regina bilang Miss Connecticut, dati nang nalinya ito sa trabahong pag-escort dahil hindi man lamang ito nakatapos ng high school. Pero mula nang manalo siya sa pageant, mas naging sikat at naging high profile ang kanyang mga naging kliyente. Ang bayad nagre-range mula $2,000 hanggang $10,000 per session, depende kung gaano katagal. Para kay Dr. Han, higit pa sa salitang sapat ang kanyang natuklasan para agaran siyang mag-file ng 264-page divorce lawsuit sa Manhattan Supreme Court. Idinatalya niya doon ang 5 taong panloloko ni Regina sa kanya at ang nilikha nitong pagsira sa kanyang pagkatao. Sinabi rin niya na sa kabila ng kayamanang natatamasa ni Regina sa kanya ay hindi ito naging sapat at ipinagpatuloy nito ang kanyang trabaho bilang escort. Sa pagitan ng 2015 at 2020, nakatanggap si Regina ng $635,000 sa kanyang personal account. Majority sa kabuuan nito ay mula sa isang mayaman at kilalang real estate executive mula New Jersey at kilalang lighting designer. Dito pa lamang ay tumanggap siya ng $180,000 at bawat session ay tumatanggap siya ng $2,000. Ibig sabihin, nasa 70 beses silang nagkita ng lalaki. Ang hindi maintindihan ni Dr. Han ay kung bakit niya ito ipinagpatuloy sa kabila ng perang ibinibigay niya dito, bukod pa sa mga luho na bukas palad niyang ibinigay kay Regina dahil inisip niyang sa ganitong paraan niya maipapakita ang pagmamahal niya dito. Para kay Dr. Han, hindi lamang pagtataksil ang ginawa ni Regina sa kanya, kundi serious fraud. Dahil una pa lamang ay niloko na siya nito. Pinaniwala siya sa buhay na meron siya, kaya niya ito pinakasalan. Dahil kung alam lamang niya ang trabaho nito, ay hinding-hindi niya ito pakakasalan. Umingay sa social media ang kanilang paghihiwalay at ang pag-file ni Dr. Han ng divorce ay naging usap-usapan sa US na lalong nagpalala ng damdamin ni Dr. Han habang si Regina ay tahimik lang at tila ba inaasahan na niyang mangyayari ito na matutuklasan din ni Dr. Han ang kanyang itinatagong pagkatao. Taong 2021 ang mapabalitang nagsettle ang dalawa out of court. Tuluyan na silang naghiwalay at inalis lahat ni Dr. Han ang lahat ng bakas ni Regina sa kanyang buhay. Muli siyang bumangon at inabala ang kanyang sarili sa trabaho. Samantala, wala nang nadinig pa ang publiko tungkol kay Regina mula noon. Si Dr. Han ay nagsimula namang maging open muli sa publiko makalipas ang ilang taon ng pagiging pribado.